Nakatutok pa rin sa Good Morning Kapatid. Tuwing bakasyon, hindi lang ito oras ng pahinga para sa iba. Dito rin po nagaganap ang unang hakbang nila sa pagkabinata. Ngayong umaga po pag-uusapan natin ang proseso ng pagtuli. Kasama ang ating resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc! Good morning, Mommy Good Dims. morning, good morning. And good morning din po sa ating mga kapatid. Nako, Mommy Dims, bago natin pag-usapan yan, mga kapatid, panoorin muna natin to. Summer na! Oras na para sa bakasyon at pahinga. Pero ito rin ang panahon kung kailan marami raw biglang nagbibinata. Itinuturing na rin kasing tuli season ang bakasyon. Ang pagtutuli o circumcision ay isang medical procedure na pinagdadaanan ng karamihan sa mga lalaki. Yung ulo ng ari or the glans penis is covered by a piece of skin. And then what we do now is we release yung skin para ma-expose lang yung head. Kapag may tuli, madaling linisin, mabilis yung hygiene, so less chances of infection. Ang mga batang edad 11 years old pataas, pwede nang tuliin. Most important is yung mental preparedness ng bata. Whether it's something they want to do on their own, whether it's peer pressure, whether it's something their parents want the kids to happen, to undergo. After that, may mga screening processes where we can see kung physically pwedeng ituli o hindi. Importante na physically and mentally ready ang isang bata bago magpatuli. Kagaya ng 12 years old na si John Rick na matagal na raw gustong sumailalim sa ganitong procedure. Last year pa talaga, gustong-gusto niya na magpatuli. May libreng tuli din dun sa ibang barangay, kaso hindi pa siya pwede. Hindi pa siya lagpas buko, yun yung sabi. Siya rin talaga gustong-gusto niya na magpatuli. Kasi marami siyang kaibigan na tuli na, tsaka sa edad niya rin. Bukod sa pagiging handa, may paalala naman ang eksperto tungkol sa aftercare para sa tuli. Yung tuli itself is a surgical procedure. So, syempre, meron din tayong mga wound care, being careful na hindi madumihan yung sugat. So, the daily cleaning para lang hindi magka-infection. Doc, kasi syempre ako 2 boys yung naiwan sa akin dito sa Pilipinas sa mga anak, no? At kaya nakaka-relate ako kasi around this time, si Alonzo medyo nagtatanong na rin siya. Pero ito, i-address muna natin yung mga katanungan ng ating mga Yes, kapatid. Mami Dem. Gaano katagal daw ba talaga ang recovery period pagkatapos ng pagtutuli? Ayan, so pagkatapos tuliin ang isang bata, usually 7 hanggang 10 days. So unang-una, ito yung initial healing na tinatawag natin. So dito, unti-unting nawawala yung sakit, yung pamamaga, at yung sensitibo doon sa sugat ng bata. So pagkatapos nun, nandito naman yung 2 to 4 weeks. So ito na yung full healing niya. Okay. Meron daw bang mga kondisyon na sa balat na maaaring maiwasan dahil sa pagtutuli? Ayan, good question, Mommy Dims. Meron talaga mga kondisyon sa balat na pwedeng maiwasan kapag nagpatuli. Unang-una na dyan yung tinatawag natin na phimosis. Okay. So, medyo technical yung termino natin. So, ano nga ba ang phimosis? So, ito yung paninikip ng balat doon sa dulo ng ari na ito yung nagdudulot ng sakit o iritasyon. Pangalawa naman, yung tinatawag nating balanitis. So yung balanitis, ito yung pamamaga ng ulo ng ari na kadalasang nagkakaroon ng sanhi ng bakterya. Tapos pangatlo, nakakabawas ito ng tsansa ng pagkahawa ng HPV-related infections kagaya ng genital warts. Okay. Doc, magandang na pag-uusapan to kasi maraming katanungan ang mga magulang lalo na, no? Ano kasi, kunwari ako, nanay ako, ang panganay kong anak, babae. So, syempre, ito yung mga bagay na kailangan ko rin naiintindihan para maiwasan nga yung mga may infection, bacteria. Ito, ano pa yung mga common misconception o maling paniniwala tungkol sa pagtuli? Kasi alam mo naman, the best tayo sa ganyan, eh, di ba? Yes, Tayo mga madaming Pilipino, ganyan. mahilig tayo ng mga, ay, may kwentong ganito, may kwentong ganito. Ano pa yung pinakamalalaking misconceptions? Ayan, marami yan, Mommy Dim. So, unang-una yung sinasabi nila kapag hindi ka tuli, madumi daw. So, hindi po ito. Hindi po parang, hindi gauge ang pagiging tuli doon sa pagiging malinis. Kasi it's Okay. more of hygiene talaga eh. And I think some cultures also do not
really Yes. subscribe to the belief of Circumcision, madami Oo. mommy dames. So yung pangalawang misconception, kapag hindi tuli, hindi daw nagiging ganap na lalaki. Hindi rin po yan totoo. Tapos pwede din, ito yung mga sinasabi nila, kapag lampas ka na daw ng 18 years old, hindi ka na pwede magpatuli. Hindi po ito totoo. Kahit 30 years old ka, pwede ka pong magpatuli. Tapos ito rin, kaya hindi nagpapatuli yung iba kasi sabi nila sobrang sakit daw. Hindi po yan totoo. Parang kagat lang talaga siya ng langgam. Gaano kalaki naman yung langgam? Baka naman kasing laki ng mga gigantic na ano yung langgam. Pero ito, paano dapat alagaan ang sugat ng nagpapatuli? Kumbaga aftercare. Aftercare, meron tayong tips. So paano nga ba alagaan ang sugat pagkatapos matuli? Unang-una, panatilihin po nating malinis at tuyo ang ating sugat. At kapag meron pong nireseta ang ating doktor, inumin at gamitin po ng tama. And pangatlo, iwasan po natin yung sports, yung mga pagtakbo, pagsakay ng bisikleta ng 1 hanggang 2 linggo. At pang-apat, bantayan po natin ang mga sintomas ng impeksyon, kagaya ng nana, lagnat, patuloy na pagdurugo ng sugat. Kung nararamdaman nyo o nakita po ang mga ito, magpakonsulta na po agad sa doktor. Ay, the best ka talaga, Doc. Maraming salamat. Doc Richard, ang dami na naman nating natutunan, lalong-lalo ng mga kapatid natin na may mga anak na magpapatuloy this summer. Thank you so much, Doc. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.